Umaga po sa lahat. Huwag po kayong ma-o-offend sa ating ebanghelyo. Dahil may salitang nakaka-offend. Ano po yun? Sapagkat siya'y napakapandak. Ano pong ibig sabihin ng napakapandak? Mas pandak dun sa pandak. Di po ba? Kasi okay na yung pandak, alam natin eh. Pero pag sinabi mong napakapandak, mas mababa doon sa pandak. We consider ang pandak nasa 4. Di po ba? Ibig sabihin, mas mababa siya doon sa 4 feet. Hindi lang natin alam, baka 4'11 lang si Zaccheo. Alam niyo po, napakaganda ng ebanghelyo. This is the second encounter of Jesus with someone who is waiting for Him to pass by. Yung bang naghihintay na si Jesus ay dumaan. Kahapon yung una, ito yun, si Bartimeo, yung bulag. Nung narinig niya na dadaan si Jesus, upang siya ay mapansin ito, siya ay sumigaw. Ipinagsigawan niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. At iyon ay napansin ni Jesus at siya ay pinagaling. Ngayon naman, dahil si Zaccheo ay napakapandak, siya ay kailangang umakyat sa puno ng sikomoro upang makita niya si Jesus. Siguro dito galing yung small but terrible. Pag sinabihan ka ng small but terrible, positive po iyon. Ang nagiging negative, small and terrible. Pero small but terrible, ganun talaga si Zaccheo. Bakit? Napakaliit pero napakayaman. Di po ba? Napakaliit pero siya'y isang commissioner ng taxes. Imagine niyo, no? Wala pang COA noon. Commissioner ng taxes. Kasi siya yung nakalugar. Siya yung nakapwesto sa isang sikat at dinadaan ng lugar, crossroad ng Jericho, na lahat ng dumadaang mga kalakal ay tinapatawan niya ng buwis, small and terrible. Diba? Kasi yung buwis, wala namang batayan. Pwedeng ipataw ng isang commissioner kung anong buwis, magkano ang halaga, ang pwede niyang ipataw. Kaya siguro siya ay tinaguriang napakayaman. Pero dahil sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon, na narinig niyang naroon si Jesus at dadaan dun sa kaniyang pwesto, bigla niyang kinuha ang lahat ng kaniyang kayamanan at naghanap ng lugar upang makita si Jesus. Ito nga ang sikomoro, ang puno ng sikomoro. Alam niyo yung maganda? Siya ay naghahanap upang makita si Jesus. Pero it's a different way around. It is Jesus who sees Zacchaeus. Si Jesus ang nakakita kay Zaccheo na nandoon sa taas ng sikomoro at tinawag siya, Zaccheo, bumaba ka dyan. Ngayon din, tutuloy ako sa bahay mo. Matalino si Kristo, ha? Para siya'y makakain, kailangan niyang pumunta sa bahay ni Zaccheo. Ang gandang pagkakataon, all along, akala ni Zaccheo, hindi siya kilala ni Kristo. Pero nung nakita ni Kristo, si Zaccheo, tinawag ang kaniyang pangalan doon sa itaas.
ng sikomoro. Ang ganda, no? Kailangang umakyat ng isang pinakapandak upang siya'y makita ni Kristo. Paano tayo nakikita ni Kristo? Paano tayo nare-recognize ni Kristo? Ibig sabihin, kailangan din natin ng sikomoro sa ating buhay. At ano yung sikomoro na pwede nating magamit sa ating buhay? Ito yung buhay ng pananampalataya. Dahil kung ikaw ay nananampalataya, palalakasin mo at itataas mo ang batas at sandigan ng pananampalataya sa Diyos upang makita ka ni Kristo. Panalangin ay isa ring sikomoro. Tataasan ko ang aking panalangin sa Diyos. Pagtsatsagaan kong diligin ang pananampalataya at panalangin na ito upang makita ako ni Jesus na nakatayo doon, na umakyat doon, na nagpakahirap umakyat na parang unggoy sa sikomoro para mapansin ni Jesus. Napakasarap kung tatawagin ni Kristo ang pangalan mo ngayon. Dahil tayo'y humahawak at kumakapit sa sikomoro ng ating buhay. Ang pagtsatsaga ng pagsisimba araw-araw ay pag-akyat sa sikomoro ng buhay. Ang pagpapatuloy ng buhay sa kabila ng kahirapan at pasakit ay sikomoro ng buhay. Ang pagyakap sa krus na ibinigay ng Diyos ay sikomoro ng buhay. Upang makita tayo ng Diyos, pagtagumpayan nating akyatin ang sikomoro ng ating karanasan. At ito rin ang nagbigay ng pagkakataon kay Sakeo na makasama si Kristo at magsisi sa kaniyang kasalanan. Ibabalik ko hindi lamang ang pang-apat na bahagi, kung hindi kalahati ng aking kayamanan. Ito ang conversion and repentance kapag nakikilala natin ang Diyos at nakikilala tayo ng Diyos. Alam niyo bang ibig sabihin ng salitang Sakeo? Pure innocent. Ibig sabihin, siya ay naging masama lamang dahil sa trabahong ginagawa niya. Pero sa katotohanan ng kaniyang buhay, siya ay pure, malinis, at inosente sa mata ng Diyos. Huwag nating palitan ang sikomoro ng buhay kasi maraming tao ngayon, mayroon din silang daladalang sikomoro. Ano yung sikomoro ng buhay nila? Kayabangan. Hindi nila makita ang Diyos dahil sa kanilang kayabangan. Kasalanan, paulit-ulit na kasalanan, ay sikomoro din na naglalayo sa atin sa Diyos. Ano pa? Impluwensya, kayabangan, lahat. Yung bang nagpapataas ng ego ng tao, ay siya namang nagpapahiwalay upang hindi natin makita ang Diyos. Gamitin natin sa magandang paraan ang pagtawag natin sa Diyos at pagtawag niya sa atin ngayon. Tinawag po tayong lahat kanina ni Jesus. Ang sabi niya, "Uy, guy, bumaba ka dyan. Bumaba ka na, magmimisa ka. Pwede pong matulog na lang ako. Ang sarap matulog, lalo na kung 3:00 ka na nakakatulog."
Uy, bumaba ka dyan. Di po ba mga brothers, no? Kayo, tinawag kayo ngayong araw eh. Mas maganda kaya maghimas ng manok, lalo na kapag sa bungero ka sa umaga. Diba, no? Kayo po, lahat tayo, tinawag ng Diyos ngayong araw. Pinababa tayo sa Sicomoro upang siya ay ating makaniig ngayong umaga sa kaniyang banal na salita at sa kaniyang banal na tinapay. Katulad ni Sakeo, tayo rin ay bababa upang maramdaman ang pag-ibig, ang awa, ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang bawat encounter kay Kristo ay transformational encounter na papanibago tayo araw-araw dahil tinawag tayo at kilala tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Magpakumbaba, bumaba doon sa Sicomoro ng buhay. Yun bang ating confidence? Yun bang ating bagay na nagiging kalakasan natin? Magpasakop tayo sa biyaya ni Kristo sa araw-araw ng ating buhay. Kilala po tayo ng Diyos, kilala tayo ni Kristo. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong may kapal.